3:00 ng hapon ang huling klase ni Amaya sa 4th year high school. Ito ang unang araw ng kanilang practice teaching sa alma mater ni Athena. Kung susumahin, halos kalahati ng klase nila ay nauwi sa pagpapakilala ng dalaga sa kanyang sarili and vice versa. Halatang nagpapakita ang mga boys sa kanya. Ang natitira pang oras ay naigugol sa pagdidiskusyon tungkol sa 4 na naging biktima ng serial killer. Nagpatianod ang dalaga sa mga estudyante niya. After all, interesado talaga siyang makinig lalo na pag ganitong controversial issues. Hubot-hubad ang mga babaeng biktima man. Pinagsamantalahan muna bago saksakin sa dibdib. Pagkukwento ng pinakadaldalera ng klase. Ba't ganun? Parang woman hater ang killer. Nandidiring komento ng pinakapilyo sa boys. Sana nilalaso na lang niya ang bibiktimahin. Mas masakit ang saksak, diba? Sa palagay, ang tatay ko na iisa lang ang killer kasi hindi naman daw ginagang rape ang mga biktima. Saba ng daligitang pulis ang ama, pero wala pa rin masabing ite kung bakit ang mga lalaking biktima ay kinukuha ang puso. Dahil aswang ang salarin, pagkukuro ng girls, hindi nga raw, sagot din ng mga boys. Silence. Saway ng binatilyong may suot na makapal na reading glasses. Kung hindi aswang, palagay ko manyak na aswang ang killer. Tawa na ng lahat, tumawa na rin ang dalaga. Labasan na, kasalukuyang hinihintay ng magkaibigan ang kanilang sundo sa labas ng gate ng eskwelahan. How's your first day of teaching, Amaya? Exciting and frightening, Athena. Same here, kinikilabutan ako sa kwento ng mga estudyante kong nakatira sa tabing dagat. Doon malapit sa pantalan patawid sa Isla Pula, may narinig daw silang mga panaghoy paghating gabi. Siguro yun din ang tinutukoy ng isa kong estudyante nakatira rin malapit doon. Sambot ni Amaya. Yung una raw ay noong nakaraang All Souls Day. Kinabukasan na rin nakita ang bangkay ng unang biktimang Magnolio. At ang pangalawa ay noong gabi prior ng ating pagdating kinabukasan. Nakita pa natin yung bangkay ng binatilyo sa munisipyo, diba? Diyos ko, pag ganit parang gusto ko nang magpapalipat sa city for my practice teaching. Athena, sira, akala ko ba ay matapang kang news reporter? Oo nga pala, ako nga pala si Corina Sanchez. Kwadrado ang ngiti ng dalaga. Oh, nariyan na si Kuya Gabriel. Muling kinabahan si Amaya hindi sa takot kundi sa kilig na laging nadarama kapag kasama ang binata. Mauna na kayo ng Kuya. Amaya, nag-text si Alexa. Daanan ko na lang daw siya sa school nila. Malapit lang dito. Mamamalengke pa kami. Ganun ba? Huwag ka nang sumama sa amin, Amaya. Hindi bagay ang beauty mo sa palengke. Sumama ka na sa kuya. Ipapasyal ka raw niya sa palaisdaan. At ubiling sumakay ang dalaga sa jeep. Naiinis siya sa kaibigan dahil hindi agad sinabi ang kanilang lakad. Pero mas inis siya sa binata dahil hindi mo lang ito bumaba para alalayan siya. Nahihirapan pa naman siyang umakyat sa jeep. Ang palaisdaan ay nasa labasan na ng bayan. Humahangga ang dulo niya sa boundary ng dalawang bayan. Noong una at pangalawang beses na pamamasyal nila, ay excited talaga siya. Pero ngayon medyo kabado siya dahil lumalaganap ang serial killer. Teka nga pala, ba't ba naisipan mong ipasyal ako sa palaisdaan? Lakas loob na niyang tanong sa walang kibong binata. Gusto ko lang makita mo ang floating hut na ipinagawa ko sa gitna ng dagat. Mahinahang sagot ng binata. Gumaan ang pakiramdam ng dalaga. Lihim siyang nanalangin na sana ay magparamdam na ng pag-ibig ang binata. Inihinto ni Gabriel ang jeep sa tabi ng daan. Umibis at umikot sa kabila para alalayan sa pagbaba ang dalaga. Lalakarin na lang natin papasok ng palaisdaan. Muling kinarayanta ang kamay ng dalaga. Ang lambot-lambot ng palad ng binata. Parang hindi nagtatrabaho sa palaisdaan. Pati ang suot na maong jacket at maong pants ay kay linis tingnan tulad ng clean cut na mukha nito. Oh, may dumi ba ako sa mukha? Ba't tumulala ka lang dyan? Namumulang natauhan ng dalaga. Paano ako makakaalis ay humaharang ka sa dadaanan ko? Asik niya sa nabiglang binata. Ba't pa ang sungit-sungit mo? Dahil mo pang nagme-menopause. Sala sa init, sala sa lamig. Ang dali-dali magpalit ng mood. Umiti ka naman, oy. Life is so short. Spend it worthily. Maging ang dalaga ay nagulat din sa kanyang pagtataray. Pero hindi na niya binaway pa. Kung tutulad lang siya sa mga kapatid nito na baw lang ng baw, paano malalaman ni Gabriel na mali ito? Maling-mali sa point of view in life, lalo na sa pag-ibig. Okay, tama na yun. Tayo na. May autoridad na hinuwakan ng binata ang siko ng dalaga at iginiya siya sa makitid na dike patungo sa palaisdaan ito. Aborido pa rin ang dalaga. Dama niyang hindi naman tapat sa puso nito ang paghingi ng paumanin sa kanya. May palagay siyang nasaktan niya ang ego nito. For the first time in his life, may kumontrata sa ugali nito. Sa bawat gilid ng dike,
ay may mga mangrove. May mga bata at matatanda silang nadadaanan na nangunguha ng mga talaba. Baka sa mukha ng mga itong dinaranas na kahirapan. Marami ang tulad nila na nasakdlak sa sobrang kahirapan. Ani Armor na patimbagang hindi lang dito kundi maging sa buong Pilipinas. Napabuntong hininga ang dalaga. Narinig na niya ito noon. Alam niya ang umpisa ito ng mahabang litanya ng binata tungkol sa kalagayan ng bansa. Ayon sa survey, kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay nakatira sa rural area na ang pagsasaka at pangisda ang pinagkukunan ng ikabubuhay. Pagpapatuloy ng binata, pero ang agricultural sector ang napapabayaan ng gobyerno dahilan upang maraming taga-probinsya ang mag-migrate sa Manila. Kaya hayon si squatter ang magsak ng marami. Di lang sa hirap na sadlak pati sa bisyong nakasisira ng buhay. Hindi lahat ng nasa gobyerno ay tiwali. Depensa ng dalaga habang ipinagpapatuloy ang paglalakad. Maraming government projects na rin ang napapakinabangan ng mga tao ngayon. Huminto sa paglalakad si Gabriel at hinintay ang dalaga. Tulad mo, anang dalaga na magtama ang kanilang paningin. Nakapag-loan ka ng walang collateral kaya agad mong natubos ang nakasanlanyong palaisdaan. May ibinigay pang libreng technical assistant about fishing sa iyo ang gobyerno. Kahit na, kung susumahin mas nakikinabang ang mga nasa gobyerno sa proyekto nila, animoy nagtatalumpating wika ng binata. Pero hindi na naman sana iasa lahat ng gobyerno ang pag-ahon sa hirap ng taong bayan. Madalas sa hindi, kaya naghihirap ang tao dahil na rin sa resulta ng mga mali niyang desisyon sa buhay. Tulad mo, kaya ka nabubuhay sa lungkot dahil takot kang umibig. Kasalanan ba nilang ipanganak silang mahirap? Oo nga, tama ka nga, sang-ayon ng dalaga. Minabuti niyang huwag na kontrahin ng binata at baka masira na naman ang mood nito. Minsan lang ang pagkakataong ito na silang dalawa lang, baka maglakas loob na itong manligaw sa kanya ngayon. Makukontento na siya ngayon sa pahaging lang. Malayo nang nalalakad nila nang tumigil sa paglalakad si Gabriel. Lumingin ito sa kinaroroonan ng iniwang sasakyan. Lumingon din ang dalaga. Nakita niyang may isang puting kotseng nakaparada sa tabi ng jeep. Nakabukas ang bintana ng driver's seat. Nagulat pa silang bigla siyang hapitin. Sa bewang ni Gabriel at bahagyang niyakap. Pero agad din siyang minitiwan ito nang makitang umusad na palayo ang kotse. Sino ba yun? Naguguluhang tanong ng dalaga na ang mga kamay nakasalikop sa bewang ng binata. Parang namukhaan ko siya. Isa siya sa mga dumalo ng wedding anniversary sa Isla Pula. Alin doon? Yung nasa bar counter ng social hall. Imposibleng hindi mo siya nakita. Nakaupo siya paharap sa atin. Mangilan-ngilan lang ang dumalong may edad noon. Puro pa yata mga suki sa palengke ng mga celebrants. Yun naman, tila nasa mid-30s lang. Kahit nga malayo ay halata mong pang-artista ang kagwapuhan. Napatingbaga ang binata nang marinig ang sinabi ng dalaga. Kaya nga hindi na niya binanggit ang lalaki ngayon sa mga kasamahan. Ayaw niyang bigyang puwang na maagaw ang atensyon sa kanya ni Amaya. Alam kasi niyang parehang sulyap nito sa kanila ni Jezebel. Iyon ang dahilan kaya hinayaan niyang dumikit-dikit si Jezebel. Ibig niyang tiyakon kung magsiselos nga ang dalaga sa kanya. Kinilas niya ang mga kamay ni Amaya sa bewang niya. Halika na, umuwi na tayo. Gustong himatayin ng dalaga. Excited pa naman sana kung makita ang bago mong project. Nakapagtataka na nung balik agad ang magandang mood ng binata na hindi na kailangang ipulupot pa ang mga kamay niya sa bewang nito tulad ng ginagawa ni Natina at Alexa. Ang 40 metrong tulay na gawa sa kawayan ng dadaanan nila bago marating ang bahay kubo na ipinagmamalaki ni Gabriel kay Amaya. Mga balusters na gawa sa kawayang may mga sanga na hanggang bewang ang dingding nito. Octagonal ang kwarto na may built-in na upuan sa bawat side na gawa sa pinutol na puno ng niyog. May kwadradong tablang mesa sa gitna at sa tabi nito ay man-made na ihawan. Tamang-tama ang lugar sa mga gustong magpiknik. Feeling romantic si Amaya. Sila lang ni Gabriel. Ang naroon, kanina pa nga nagrarambulan ng mga dalas sa dibdib niya. Suspense na suspense siya sa maaaring mag-take place between them. Malakas ang hangin, diba? Panimula ni Gabriel. Oo, nilalamig nga ako. Hindi malamig. Pagtutuwid ng binata, mainit ang simoy ng hangin. Yun ay dahil patuloy na pag-iinit ng tubig dagat dahil sa global warming. Nahulog ang balikat ng dalaga. Kung patuloy na lalala ang global warming, mga nganib na malipol ang lahat ng nabubuhay sa karagatan. Ang resulta ay malalang tagautong. Tama ka riyan. Nagkaroon ng pag-asa ang dalaga para makuha ang atensyon ng binata. Pamilyar siya sa problema ng mundo tungkol sa global warming, ang pag-init ng globo. Ang isa pang masapang epekto ng global warming ay ang mabilis na pagkatunaw ng mga bundok ng yelo sa buong mundo. Ang tubig na nanggagaling doon ay pumupunta sa dagat at kung hindi ito mapipigilan, lulubog sa tubig ang maraming lugar kasama ng ilan dito sa Pilipinas. Sumuha ang pipinggalak sa mga mata ng binata. Tama,
At ang paglitaw ng mga hindi pangkaraniwang sakit tulad ng Ebola, hantavirus at iba pa, ang pagtindi ng mga kalamidad tulad ng bagyo, tagtuyot at heatwaves ay dahil din sa pag-iinit ng globo. Kailangang seryosohin ng mga leader sa buong mundo ang mga proyektong pipigil sa paglala ng global warming. Dahil kung hindi, darating ang araw na wala nang mabubuhay sa mundong ito. Magiging huli na ang lahat para sa mga susunod pang henerasyon. Oo nga, dapat mabilis ang pagkilos nila laban sa polusyon at deforestation. Tulad mo, kailan ka pa kikilos kung wala na ako rito? Nalinganin niyang sabihin kay Gabriel. Napasinghap si Amaya na muli siyang kabigin ng binata at mahigpit na akbayan. Nang tingaling niya ito'y wala sa kanyang paningin kundi sa puting kotse na nasa daan, nakasalukuyang papalayo na. Umuwi na tayo. Matigas na sabi ng binata. Bahagya pang itinulak si Amaya palayo sa kanya. Muntik nang out of balance ang dalaga. Muntik na niyang bigyan ng gasamang sampalang binata sa mga pinaggagawa nito. Ano bang nangyayari sa iyo? Ba't ba takot na takot ka sa lalaking nasa kotse? Maang natanong ni Amaya. Hindi ako takot. Basta umuwi na tayo ngayon din. May hinala kang iyon ng killer na puno ang dalaga. Ang itsura ngayon na parang dugong hugaw. Napakagwapo at napakadesenteng tinan. Malay mo kung yun palang may-ari ng pinakamalawak na palaisdaan sa buong probinsya ng Iloilo. Nang hahamak ka, no? Hinahamak mo ako dahil 5 hektare lang ang palaisdaan ko. Oh my, ikaw may sabi niya at hindi ako. Habang pauwi pa kay Wally ng dalaga, ito na ang pinakamalamig na nakamamatay na katahimikang mamamagitan sa kanila ni Gabriel. Akala niya maiibang atmosphere nila ngayon sa mga naunang pamamasyal nila roon. Hindi pala. Anumang topic ang pag-usapan nila ay magkasalungat sila ng opinion. In short, nasa negative side si Gabriel samantalang siya ay nasa positive side of the coin naman. Mangyak-ngyak na siya sa inis. Parang gusto na niya magsisi kung bakit si Gabriel pa ang natutunan niyang mahalin. Ang lalaking ito na may maamong mukha, ngunit may nagbabagang salita. Para itong Arctic Ocean na itinuturing na air conditioner ng mundo. Pero dahil sa mabilis na pag-init ng globo, ay nababawasan din ang kakayahan nito. Kaya